mga ka-legit Dover Cats, another updates po tayo kung saan ay nabalitaan nga po natin na itong si Princess Sarah no ng Gedli na si Cassie Legaspi mukhang ligwak agad dito po sa portion na ito. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo tuluyang dumako sa ating pong sentro ng mga balita, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at pagsubaybay. So, ang video po na ating napapanood ngayon ay ilang segment po yan kani-kanina lang dito po sa G sa Gedli, kung saan ay nag-iba na naman ang anyo, no? Ito pong si Mr. Buboy na bilang ewan ko kung ano pong karakter ang kanya pong pinoportray sa pagkakataong ito, dahil iba na naman yung kanyang costume dahil hindi po sila talagang kinagat ng tao doon po sa kanyang karakter. At pagkatapos nga na lumabas ang magkapatid na si Atasha Mulak, ngayon naman ay inaantay na rin po ng lahat kasi parang nabuking kasi yung plano po ng EAT dito po sa pagpasok ni Mr. Andres Mulak nung inulat po ni Christopher Min sa kanyang channel, yung parang 1PH, sinabi niya na pasok na raw sa banga itong si Andres Mulak. Dapat kasi hindi muna pinayagan na lumabas sa publiko para meron pong element of surprise. Katulad na nangyari kay Atasha, 'di ba? So since inilabas na po nila 'yan, parang hindi na po masu-surprise ang lahat kasi nabanggit na rin naman ng lola ni Ellen na si Lola Delen na meron pa silang ipapakilalang another apo at anak ni Papa Ethan. At kumpirmado nga na si Andres Mulak dahil sinabi na nga ni Miss Christy Permin, yun dapat hindi muna isa sa mga malaking pagkakamali yun. Dapat sinurpresa katulad ng pagdating ni Atasha dito po sa EAT, 'di ba? Kung saan talagang wala pong nakahula ni wala pong nakapag-anticipate na papasok ang pinakabago na bagong mukha sa showbiz, which is si Miss Atasha nga. So kasabay nito natuwa naman din ang lahat dahil kahit siksik, liglig at umaapaw na yung kanila pong mga commercial and mga sponsors, imbis na mabawasan lalo pang nadadagdagan. Kaya naman talagang kung mapapansin ninyo, minsan na lang sila mag-live, puro taping na po yung pinapakita, recorded na kasi pinagkakasya po kasi nila yung oras. 'Di ba? Kumbaga parang kailangan ma-concise nila yung episode for today's episode at maipasok nila ng maipasok yung mga ads na meron po sila. Kasi syempre nagbabayad po yun. May mga advertisers talagang naka-black timer po sa kanila na talagang buong taon binayaran na. Kumbaga parang nag-advance payment na sa kanila to make sure na maipapalabas yung kanilang mga advertisement. So, ganun po yung ginagawa ngayon at parang plano ng EAT. Kaya kung mapapansin niyo pag po kayo may Mayor Jose Manalo na, kapag may mga pagkakataon na cut na siya, may edited na, hindi lang masyadong halata, pero kami po mga marunong kami sa tumingin kung edited na ba o hindi. Alam namin na kinakat na talaga siya. At syempre alam natin during the live, talagang hindi po kasya yung oras. Lalo na po bukas, aabangan po natin ang isa sa pinaka first, yung pinaka-winner ng EAT Sing It na segment na ito, kung saan ito po ay talaga masasabi natin bibigyan nila ng biggest break din kasabay ng pagpasok ni Atasha. Meron na namang isang bagong singer na ipapakilala ang EAT. At ang alam ko po kasi yung mga grand finalists na yan, during the commercial break, sila po yung kumakanta, ini-entertain po nila yung mga yung mga tao, ganon. Or pwede rin that during the commercial break, 'di ba? Parang sila, may mga numbers po sila na kailangan na makita dun sa screen. Parang sila yung may tawag po sa ganon Sila yung magiging entertainer, no? Pero yun nga, eto na nga po yung sentro ng balita natin. Kasi kung matatandaan po ninyo sa pagpasok ni Atasha, kasabay din ng paglabas nitong si Cassie. Siguro po alam nyo na may mga chismosang kapitbahay dyan na nagsabi na may bagong ipapasok, kaya gumawa sila ng paraan para at least mapag-usapan sila, kung saan kasabay ng pagpasok ni Cassie at
dito po sa Gedli ay paglabas naman po ni Atasha dito po sa dito sa EAT. So sa oras na yon ipinakilala din siya bilang si Princess Sarah sa Gedli and Yorme. At siya daw po ay galing sa kaharian ng mga Inglaterra. So yun po yung isa sa mga pinapalabas nila. Pero for the whole week, kung mapapansin niyo, medyo naglaylo. Medyo yung exposure po ni Cassie medyo nabawasan. Kasi pagkatapos po lumabas ni Atasha, talagang pinagsasabong na si Cassie tsaka si Atasha. Ang dami po kasi mga write-ups na naglalabasan na parang mas pinupuri ito pong si Atasha kaysa kay Cassie, na talaga naman syempre pressure yon on her part. Kasi sabi nga po ng ilan sa mga journalists or showbiz columnist, kung ikaw ba ang papipiliin, ano bang gusto mo? Yung ulam na 3 beses nang ininit o yung ulam na bagong luto? So yun kasi yung kung paano nila i-compare yung dalawa And at the same time, talaga namang mako-compare mo siya kasi si Cassie at si Maddie, part na sila ng showbiz. Pero ayoko pong pero ito po kasi napansin ko na parang never naman talagang silang napag-usapan, no, nung pumasok sila sa showbiz. Unlike dito po sa Kambal, di pa nga lumalabas si Andres, 'di ba? Pero napag-uusapan na, ginagawa na nga siya ng mga account sa social media ng mga fan, 'di ba? Di pa siya lumalabas, how much more kapag lumabas na po ito pong si Andres, 'di ba? So, hindi natin masisisi ang ilan na talagang makumpara ito pong twins na ito. But anyways, syempre, bahala na po ang tape bulagta kung paano nila bibigyan ng biggest break ang Kambal kasabay ng pagpasok ng Kambal din dito po sa EAT. So, kayo na po ang humusga. At ngayon naman, bago tayo magtapos, ay narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa update po natin. And magre-react lang po tayo sa inyong mga komento. Unang komento mula kay Ma'am She Pollen Angel. Sabi niya, kay Atasha lang sabog na ang kalaban ng TVJ. Sabi ko, sa sikat ang batang ito. Malaki ang potential niya, mabilis siya matuto at magaling makisama at makipaghalubilo sa kapwa. Host, wag lalaki ulo, you're in good hands, Tash. True. Yun po talaga. Katulad po ni Maine Mendoza, diba? Never naman po siya talagang nakita mong lumaki yung ulo niya. Talagang she keep her feet on the ground kahit mayaman na po si Maine, diba? And of course, sabi ni Yoli Bautista, si Atasha parang Marian Rivera. Maganda, kwela, graduate, walang arte-arte kahit ilabas siya. Kwela din si Marian, may sarili siyang style pag joke. Malayo kay Cassie. Oo, tama si Cassie. Parang si Ruby Rodriguez. Kaya nga po, alam nyo po, kung bibisitahin nyo yung Instagram account ni Cassie, todo-todo po talaga yung pagpapapayat niya kasi yun talaga yung unang napapansin sa kanya na parang siya, yung katawan niya mabilog, na isang bagay na dapat wino-workout niya kasi nga, 'di ba, artista siya. At isa yun sa mga dapat na nakikita sa kanya. And of course, Miss Christina Samporna said, yes, totoo about Miles. Talented pa naman siya. Nakilala ko si Miles sa Going Bulilit kasi anak ko, Going Bulilit lang ang pinanonood sa ABS-CBN. Solid GMA ako noon kasi nandun pa ang TVJ sa kanila. Ngayon, TV5 na ako. Anyways, about Miles, nasa 8 Bulaga na siya ng TVJ sa GMA pa noon. Doon nakita potential niya sa hosting. Magaling mag-train. Tama po. Sabi ni Taurus Jumaw, lahat ng dumaan sa TVJ, sumikat, walang binabagsak, sikat. At pag dumaan ka sa TVJ, hindi ka iiwan. Pag sikat ka na, syempre, hiwalay ka na sa daming offer sa kanila dahil sa TVJ. Pero naman po, yan po yung katotohanan na lahat po ng mga naging part ng EAT or ng Branded 8 Bulaga, hindi po yan lumabas ng show na yan na hindi po nakilala. Naman, di naman tatagal ng ganun katagal ng 44 years yan kung talagang, 'di ba? Sabi ni June Des, ang layo ni Tasha kay Cassie, no point of comparison. Si Cassie parang Ruby Rodriguez in the making. Ang hilig pang mag-short, ang laki naman ng mga pata. Grabe, ganun talaga yung comparison, no? Actually, maganda naman din si Cassie, pero magkaiba kasi sila ng beauty. Magkaiba yung dating nilang dalawa. Sabi ni Nanseb, anyone na nagiging co-host sa Legit 8 Bulaga ay sumikat talaga. Tony, Alden, and Maine. True. Miles Ocampo. Sino pa? Yung mga sumikat. Si Sugar Mercado. Si Gladys.
'Diba? Gladys, yung komedyanteng singer, 'diba? So, totoo po yan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!